dito sinabi ni Paul na let's all things be done decently. Amen. Amen? Sabi ni Paul, lahat ng bagay gawin nyo maayos at nasa decente. Let's all things be done decently and in order. Church, kapag po nakikinig ng preaching, ano po ang dapat maupo? Pag po nakikinig ng preaching, saan po dapat nakatingin? Ayusin eh. Kapag po tayo hindi maayos, Church of Corinth, papagalitan tayo ni Pablo. At hindi nakakalugod sa Diyos yung ginagawa natin. That's right. Kaya tama lang mga kapatid yung sinasabi natin dito sa church. Pag preaching na, huwag nang patayo-tayo. Amen. Huwag nang kung ano-anong ginagawa. Amen. Makinig. Alam niyo po ba ito mga men na ito? Tinuruan ko ito yung mga tumatayo. Sabi ko, tumatayo kayo dyan sa harapan. Mga leader kayo, nililid niyo mga tao. Tapos pag naupo na kayo dyan, kung ano-ano ginagawa ninyo. Hindi kayo leader pag nakatayo lang. Right. Leader din dapat kayo pag Are you listening? Amen. Let's all things be done decently and in order. Amen? Kaya, ito ang problema ni Paul. Grabe, ito ang Church of Corinth. Ano kaya ang gagawin ni Paul dito? Ngayon po mga kapatid, i-discuss ni Paul sa Church of Corinth na meron silang mga gift, bawat isa. Ano po ang sabi ng Bible? Binigyan sila ng mga gift. Verse 8, may binigyan ng word of wisdom, word of knowledge, faith, healing, miracles, prophecy, discerning spirit, diverse kinds of tongues, interpretation of tongues. 14, for the body is not one member, but many. Diniscuss ni Paul. Bawat mananampalataya, mayroong gifts. Meron kayong kakayanan na ipaglilingkod sa Diyos. Lahat po ito, lahat po tayo. Kaya tama yung sabi nung tinipe nila Gerald, na hindi lahat ng Kristiyano ay bangga. Meron siyang pwedeng ipaglingkod. Kasi lahat tayo binigyan ng talento or spiritual gift. Meron tayo niyan lahat. Kung kay Sister Tess kuminsan ay dalawa, kay Aisel ay isa, meron. Wala pong zero. Bawat isa sa atin, mayroong kakayahan or gift. Marunong mag-drawing, mag-type, kumanta, mag-preach, mag-isip ng mga ideya, mag-counsel, gift of faith, gift of mercy, gift of healing. Totoo yan. May mga prayer na talaga naman kapag siya nag-pray. Kumbaga, malakas sa Diyos. Parang mga ganun. Ano po? Okay, church, meron po ang bawat isa sa atin. Amen. Magaling mag-art, magaling mag-piano, magaling mag-design, magaling mag-design ng cortina, ng bulaklak. Kapag ka talagang siya ang nag-ayos, kala mo catering, may kanya-kanya tayong gift. At isa sa dapat natin itong ipagpasalamat. May mga tao dito sa church, mga ano lang sila, tahimik. Marami dito tahimik lang. Pero pag nakita mo yung gift niya, yung potential niya, grabe pala. Tatahi-tahimik, ang galing pala. Meaning to say, ang bawat isa sa atin, binigyan ng Diyos ng galing. Sabihin natin ngayong umaga, thank you Lord. Thank you, Lord. Ako po minsan nakakita ng tao na naka-wheelchair lang. Wheelchair. Pero ang galing sa basketball. Diba? Wheelchair pero ang galing niya sa basketball. Talaga no, pag ginagawa pa sa likod eh. Pasok eh. Ano? Ang galing niya. Kahit mayroong diferensya ang tao o disabled, meron pa rin yung gift. Ano po? Merong tao na walang kamay. Walang dalawang kamay, walang paa. Bibig lang, pero ang galing mag-paint. Meron. Kahit disabled ka o disabled ang tao, meron pa rin kakayanan. Kaya, mabuti ang Diyos. Amen. At kuminsan, yung gift na yan, binigay ng Diyos para tayo mag-survive.
para tayo mapasok ng trabaho, para pagkakitaan natin kuminsan. Are you listening? Amen. Pero ang didiscuss natin ngayon mga kapatid, yung kakayahan na ibinigay sa iyo ng Diyos na pwede mong gamitin na paglilingkod sa Kanya. Church, pansinin niyo po ito. Sa chapter 12, i-discuss ni Paul ang gifts. Tama po ba? 12. Ano ang susunod na chapter? 13. Ano lang pinag-uusapan sa 13? Love. Amen? Why? Church, kung magaling ka man, may gift ka man, at wala kang love, walang kwenta. Amen. Preach ako sa amin. Itong sulat ni Paul, kompleto. Hindi ka lang binigyan ng Diyos ng gift, kundi ito, tinuro pa ni Paul kung paano mo i-operate yung gift mo na malulugod ang Diyos. Hindi ka lang binigyan ni Paul ng bola, kung hindi, tinuruan ka pa ni Paul kung paano mo i-shoot ng tama yung bola. Ano sining? Ang Diyos po ay ganun. Hindi lang tayo bibigyan ng Diyos ng bola, kundi tuturuan pa tayo ng Diyos kung paano masushoot yung bola. Amen? Kaya ngayong umaga, dapat matutunan natin ito. Totoo yun, may gift ka na. Right. May gift ka na. Pero paano na lang natin ito gagawin? Ano ang dapat na nagmo-motivate sa atin? Sa gift na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Paano? Yan po yung ating i-discuss ngayong umaga. Again, what is love? Unconditional. Kasi kung may gift ka, naglilingkod ka sa Diyos, wala kang pag-ibig, magiging conditional lang yung paglilingkod mo, kapatid. Maghahanap ka ng kapalit. Amen? Ano nga itong love na ito? Boastful. Kapag magaling ka, mga kapatid, gifted ka, hindi mo maiwasan magyabang na lang. Magaling ka eh. Kaya kapag hindi guided ng biblical love, yung galing mo, lalaki na ulo mo. And knowledge pops up. Amen. At sabi ng Diyos, ang nagmamataas, ibinababa ng Diyos. Kaya sayang lang yung gift mo. Opo. Di ba may mga tao, mga sikat ngayon, wala na. Nagyabang lang eh. Kasi, okay, hindi ito selfish. Pag naglilingkod ka na walang biblical love, of course, selfish ka. Kaya mo ginagawa yon para magkaroon ka ng pakinabang. Mali pa rin yun. Are you listening? Amen. Maghahanap ka lang sa Diyos. Sasabihin mo lang sa Diyos, kapag wala kang biblical love, sabihin mo lang sa Diyos, Lord, ginagawa ko naman paglilingkod, ba't ganito pa ginagawa? Magtatanong ka lang sa Diyos at maninisi ka lang sa Diyos kapag walang biblical love. That is unconditional, not boastful, and then Sacrifice. Okay, basahin na po natin yung verse. Sabi ni Paul, ito na po. Though I speak with the tongues. Kaya ko magsalita ng mga wika. When we say tongues, kaya mo salitain yung wika ng ibang lugar, ibang nasyon, of men and of angels. And have that charity, I am become a sounding brass or tinkling. Sabi ni Paul, kaya kong salitain yung salita ng tao. At kaya ko pang salitain, ano nga yung daw sa Tagalog? Kahit na kaya kong salitain yung salita ng tao, at kahit na kaya kong salitain yung salita ng anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lang ako nag-iingay. You see, the importance of biblical love. Are you listening? Ano sinasabi dito ni Paul? Human language, kaya ko. Kung meron bang heavenly language, kaya ko na. Di ba kahanga-hanga na, kaya mo salitain yung salita ng anghel? Pero kapag wala pa ng pag-ibig, nag-iingay lang ako. Amen? Ganoon ipinapakita ni Apostol Pablo kung gaano kahalaga yung biblical.
Church, biblical love is important sa ministry na meron ka ngayon. Noong araw po, panahon ni Pablo, meron pong tinatawag na mga false gods. Panahon po ito ni Pablo. At meron dalawang Diyos-Diyosan dito, o paganong Diyos-Diyosan, na ang pangalan isa ay Cybele. Isa naman ay Dionysus. Kapag sila po ay mag-worship, katulad ng ginagawa natin ngayon, nag-worship sila, sasambahin nila itong dalawang ito, ng mga tao, meron pong magsasalita. At ang galing ng salita, yung bang may mga mabubulaklak na salita. Ang gagaling, talagang mawiwili ka na umatin sa kanila. Dahil talagang attentive pagka umatin ka doon. Ang gagaling naman magsalita nito. Talagang ang bubulaklak, talagang magiging attentive ka. Hindi ka tulad doon, Pastor Bernard, talagang aantok ka pag nagpipreach. Ano bang mag-preach yun? Sumisigaw na ako naman gagaling. Next week, ayaw ko nang mag-attend. Doon, pero pag doon umatin ka, talagang masisigla tao, talagang convincing sila kapag umatin sila doon. At habang nagpipreach kasi mga kapatid, kaya ganong katindi yung impact nung nagsasalita, may tugtog kapatid na cymbals. Parang nagrarap na gano'n. Tapos nagrarap na. Abay, entertaining talaga. Remix kapatid. Sinasabay na. May mga gano'n. Tapos habang nagsasalita, tika po ako, di laki ko, tika ako, na. Sumasabay naman siya. Ay talaga. Tignan nyo nga, kayo lang na-entertain eh. Ate na kayo doon. Ay, sila eh. Pero ito ang sinasabi ni Paul. Parang pagan worship lang ang ginagawa niyo. Pag wala kayo, pagmamahal. Na-i-entertain lang. Are you saying? Gusto nyo mga kapatid, na-entertain lang tayo dito. No. Salitain ko man ang salita ng mga tao. Salitain ko man ang salita ng anghel. Nahahanga kayo. Sabi ni Paul mismo yan. Do I, si Paul mismo, do I speak? Si Paul na yan apostol, anointed. Pero kahit mag-preach ako ng napakagaling na preaching, kung hindi ko naman kayo mahal, paano wala ang preaching ko? Kaya listen mga preacher, mag-preach kayo na mahal nyo ang tao at yung ministry nyo. Hindi mo tayo nagdilit dito para pasalita ang mga tao. Dapat minamahal natin ang tao. Are you listening? Hindi tayo mag-preach dito para gumaling lang tayo kasi binibidyohan tayo. Kasi magiging boastful lang tayo. Are you listening? Naiintindihan po natin yung biblical love. Hindi ito it is not conditional. You see? Pastor, ako nga preacher every Sunday doon. Bakit ganon? Nagkasakit pa si ganito. Bakit ganon? Are you saying? Love your ministry. Kapag hindi mo mahal ang ministry mo, magkukwit ka lang. Magiging burden lang ang ministry sa'yo. Kasi nasabi ni Paul, mahalin mo ang ministry. Ako na halimbawa, sabi ni Paul, do I speak the tongues and the tongue of angels. Ganyan na ba tayo mag-preach, Brother Jonathan? Kaya natin salitain ng mga anghel? Hindi eh. Pero si Paul, kahit pa salita niya yun. Pero pag wala siyang pag-ibig, baliwala ang preaching. You see? Listen carefully, church. Hindi ito pag sa dating pinanggalingan natin na channel. Magpipreach doon, pero ang tanong, kilala ba tayo na nagpipreach? Pag nangailangan tayo, lalapit tayo sa kanila, tutulungan kaya tayo? Kaya nagpapasalamat sa akad, naiintindihan ako ng akad. Kapag tumawag ako sa kanila 10 oras sa gabi, kasi mahal natin ang tao eh. Are you saying? Pero lang yan, kikitain natin yan. Are you saying? Amen. Salamat, Pastor. Salamat po. Preaching without love is nothing. Tama. Leading without love is nothing. Kaya mga leader, love your members.
singer, maawit ba tayo dito? Anong, are you singing? Sing with love. Amen. Kasi mga kapatid, sabi ni Paul, mag-iingay lang tayo, magiging pagan practice lang tayo. Ano tayo, Zimbabwe? Ritual, magiging ritual lang tayo. When you love, kapag mahal mo ang iyong ministry, mag-enjoy ka, mahal mo eh. Amen. Amen. Hindi yung Praise God. magre-reklamo, etc. Hindi ka naman magiging approach natin kapag meron tayong pagmamahal. That is biblical love, amen? Sabi ni Paul, magiging ganito lang tayo. Why? Kasi existing ito ng panahon ni Pablo. Alam ni Pablo, may nag-gather na ganito. Na maingay lang talaga. Di ba kung isa sa mga churches, ano lang matututunan mo sa ibang mga churches? Puro ito. Maingay lang. Ano sinayin? Entertaining lang. But we need love, amen? We need biblical love. Uuwi na wala natin siya. Sabi lang to. Ano nga sa Tagalog yung ano? Kahit na. Salitain ko ang mga salita ng mga tao that is tongues. Yung salita ng Griego, ng Pilipino, ng Incheck, ng Amerikano, ng mga European, kaya mong salitain. Kaya mong salitain lahat yun kasi may mga tao alam, maraming languages na alam, di ba? Di ba? Ako may alam ko konting Bisaya, konting English, purong Tagalog. Diba? Tatlo pero kahit salitain ko yun.